Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Title, I will try. Ito yung sagot ng South Korean President sa imbitasyon ng Pangulong Marcos Jr. Please visit the Philippines. I will try. At the end of their bilateral meeting at the APEC 2025 summit in South Korea, South Korean President Lee Jae-myung responded after President Marcos Jr. invited him to visit the Philippines. Ito ang exact word ng South Korean President. I will try to visit the Philippines. During the meeting, Marcos energetically invited the Korean leader to visit the Philippines. Ito yung statement ng Pangulo. Mr. President, I am inviting you to visit the Philippines as soon as possible. Other one is, Mr. President, I'd like to invite you to come and visit us in the near future. So ang sagot, I will try to visit the Philippines. Okay, so a very diplomatic way of saying ayoko. Di ba? Kailan ba 'yun? Nung nagsisimulang pumutok itong issue sa corruption scandal sa Pilipinas. Di ba ang South Korean president mismo ang nag-utos na huwag nang ituloy yung loan. Meron nang napagkasunduan ang South Korean government magpapautang sa Pilipinas ng pera, nakalimutan ko na yung kantidad. Malaki-laki, abot ng billion pesos. Nakalimutan ko na rin kung anong proyekto. Sabi ng South Korean President, wag nang ituloy yung pautang na yan. Baka mapunta lang sa korupsyon ang ating pera na ipautang. Delikado, baka hindi pa sila makabayad. Di ba ganun ang nangyari? Tapos ang Malacanang Department of Finance ba yun? Nagsabi ka na walang ganyang loan, magkakaiba ang ilang pahayag. Ang palasyong ito ang galing talagang mag-alibay. Kahit yung yung nangyari sa ASEAN Summit sa Malaysia na kung saan ang tatlong ASEAN nations, Malaysia, Thailand, and Cambodia, tama ba yun? Nabigyan ng zero tariff ng US. So ang mga produkto sa tatlong bansang ito dadalhin nila, export nila sa US, zero na ang tariff. Samantalang tayo, 19% ang ating buwis. Ang palusot ng Malacanang na tayo daw mismo, Pangulong Marcos daw ang humindi o umayaw sa zero tariff na ibinibigay ng Amerika sa atin. Sinong lukuhin nila? Hindi ako naniniwala dun . Walang offer na ganon. Alibay lang nila yon para hindi sila mapahiya na yung tatlong bansang iyon, Malaysia, Thailand, and Cambodia, walang mga US military bases sa kanila. Samantalang tayo, 9 US bases through EDCA, wala man lang tayong special benefits ba o whatsoever, wala lang. Di ba nakakainis, yung pinagmamayabang nila na ironclad commitment daw ang US sa atin. Pagdating na sa mga taripa, wala tayo. Talagang ini-small talaga tayo ng mga Amerikano. Hindi ako anti-US . Maraming naitulong ang Amerika sa atin. Marami tayong mga kababayan, mga PhilAms na nabubuhay na ng maganda sa US. May anak pa ako doon. Hindi ako anti-US. Ito lang, mga policy lang ng mga administrasyon nila na ginagamit tayo. Anyway, back to issue. Dito na sa Korea and the Philippines, hindi tayo pinautang. Dahil bakit ka magpapautang sa isang bansa na kilalang kilala sa korupsyon?
Aling bansa kaya sa buong mundo na hindi nakakaalam sa talamak na korupsyon sa Pilipinas? Balitang balita eh. Norway. Kailan ba yun? Nagreklamo na si Gretchen Ho ba yun? Kamag-anak niya. Nasa airport sa Norway. May $300 siya ipa-exchange sana sa currency nila doon. You're from the Philippines. We do not accept your dollar because there is so much corruption in your country. Ganun. So, sino pang ganahang they don't want to be identified with the country that is so corrupt. Nakakaya. Tapos, sinasabayan pa ng mga post ngayon ng mga trolls. Ang dangal at dignidad ng Pilipinas na ibalik na sa pamamagitan ni BBM. Grabe ang kanila ngayon, yung propaganda o yung mga effort nila para ipataas ang image ng bansa ba o ang presidente, kasi nga lagpak na. Kahit saan, Pilipinas man, sa abroad man, wala na. Tingnan mo, ang presidente, speech niya sa ASEAN Summit, inaaway niya ang China. Siya lang nag-speech na binibira niya ang China. Samantalang ang other ASEAN nations, kinakaibigan nilang China. Pati Malaysian Prime Minister, sabi niya, nobody can dictate us. If you have problem with China, don't force us. Huwag niyo kaming diktahan. We want to be friends with China, sabi ng Malaysian Prime Minister. Dito sa APEC, anong nangyari? Nako, malugod, na very cordial way, friend na friend ang dating. Nag-meeting si President Trump and President Xi ng China. And then, ang napagkasunduan nata, I'm not sure of this, nabasa ko lang sa isang post, ang US, pinutol niya na yung ibang mga tariff na ipinatong niya sa China. Ibig sabihin, nagkasundo na sila. Yung trade war between US and China, nag-die down na dahil sa meeting ng dalawa. Dapat ganun. Let's be friends to all in ang atin Akala mo kung sinong matapang. Grabing inaaway palagi ang China. So, good luck sa presidente natin na sana ma-invite na in the near future kung kailan bibisita ang South Korean president sa Pilipinas. I will try. Nakakaya, di ba? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na anak ko diri sa tanom ni Dato Landang nga yang tanom nga kape nga 1,800